Arjo Atayde nadawit sa flood control kickback issue, Maine Mendoza nadamay, netizens nag-react. Disclaimer. Ang mga opinyon at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kumusta Buzz Pinas fam? Eto na naman tayo sa isa na namang maiinit na usapin na yumanig sa social media at nagpagulo sa isip ng mga netizens. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pagkakadawit ni Arjo Atayde sa isang kontrobersyal na flood control kickback issue na talagang nagpasabog ng intriga sa mundo ng politika at showbiz. Hindi lang siya ang nadamay dito dahil pati ang kanyang asawa na si Maine Mendoza ay pilit ding hinihila ng netizens sa gulo, kaya siguradong magiging wild ang tsikahan natin ngayon kaya make sure na manatili kayo hanggang dulo. Sa mga hindi pa nakakaalam, isang nakakapangilabot na revelasyon ang binulgar ng whistleblower na si Curly Discaya tungkol sa umano'y malawakang korupsyon sa flood control project sa bansa. Ayon sa kanya, may mga mambabatas na sangkot sa umano'y kickback scheme kung saan ang pondo na dapat para sa mga proyekto sa pagpigil ng baha ay napupunta sa bulsa ng ilang makapangyarihang tao. At alam nyo ba mga kabaz, sa listahan ng mga pangalan na kanyang binanggit, lumutang ang pangalan ni Arjo Atayde na kasalukuyang kongresista sa distrito ng Quezon City. Agad-agad itong nag-viral at umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. Sino ba naman kasi ang hindi mabibigla, di ba? Si Arjo, na kilala bilang isang aktor at ngayon ay public servant, ay biglang nadawit sa isang napakalaking kontrobersya na kinasasangkutan ng bilyon-bilyong pondo ng bayan. Marami ang nagtanong kung paano siya nasangkot dito at kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga alegasyong ito. Hindi nagtagal, naglabas ng pahayag si Arjo sa pamamagitan ng kanyang Instagram story. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon at sinabi niyang wala siyang kinalaman sa flood control kickback scheme. Ayon sa kanya, ito ay walang basehan at isang paninira lang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero alam niyo naman mga kabaz, kahit anong deny ang gawin ng isang personalidad, hindi maiwasan ng netizens na maging mapagduda. Sa comment sections ng iba't ibang social media platforms, makikita ang libo-libong reaksyon ng mga tao. Karamihan ay nagsasabing natural lang na mag-deny si Arjo dahil sino ba naman ang aamin agad sa ganitong kasalanan lalo na kung nakataya ang kanyang political career at reputasyon. May mga nagsabi pa na kung talagang wala siyang kasalanan, dapat magsampa siya ng kasong libel laban kay Curly Discaya upang ay pakitang handa siyang ipaglaban ang kanyang pangalan. Pero teka, hindi lang si Arjo ang napag-usapan dito mga kabaz, nadamay na rin sa kontrobersya ang kanyang asawa na si Maine Mendoza. Maraming netizens ang nagkomento na kawawa naman daw si Maine dahil nadadamay siya sa gulo na ito kahit wala naman siyang kinalaman. May ilan ding nagbiro na baka daw ang kasal ni na Maine at Arjo ay maapektuhan ng isyong ito lalo na kung lumabas na may katotohanan ang mga alegasyon. Bukod dito, maraming netizens ang naglabas ng kanilang saloobin tungkol sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sinasabi nila na kaya hindi masolusyonan ang problema ng pagbaha sa bansa ay dahil mismong pondo para dito ay ninanakaw ng ilang makapangyarihang tao. May mga nagsasabi pa na habang ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdurusa sa baha at sakuna, ang ilang politiko naman ay nagpapakasasa sa pera ng bayan. Mas lalo pang naging mainit ang usapin ng may ilang personalidad at political analysts ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon. May ilan na naniniwala na posibleng ginagamit lamang si Arjo bilang scapegoat o panakip-butas para mailihis ang atensyon mula sa mas malalaking pangalan na sangkot dito. Pero may ilan ding nagsasabi na dapat imbestigahan si Arjo dahil walang sino man ang dapat maging above the law, artista man o politiko. Habang patuloy na umiinit ang kontrobersya, may mga netizens na umaasa na may ilalabas na matitibay na ebidensya tulad ng mga dokumento, TV footage, o mga text messages na magpapatunay kung sino talaga ang may sala, dahil sa ngayon, puro salita pa lang ang meron tayo, at alam naman natin na sa politika, ang salita ay madaling baliktarin depende sa interes ng mga taong sangkot. Kung ating iisipin mga kabaz, napakalaki ng implikasyon ng isyong ito hindi lang para kay Arjo kundi para sa buong political landscape ng bansa. Kung mapapatunayan na totoo ang mga alegasyon, maaari itong magdulot ng malaking pagbabago sa pananaw ng publiko sa mga artista na pumapasok sa politika. Ito rin ay magbubukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa accountability at transparency sa pamahalaan. Pero kung mapapatunayan naman na walang katotohanan ng mga paratang laban kay Arjo, magiging malinaw ito bilang isang halimbawa ng political mudslinging kung saan ginagamit ang intriga at tsismis para sirain ang reputasyon ng kalaban. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang katotohanan, at dapat itong lumabas sa tamang proseso ng batas. Sa ngayon, nananatiling palaisipan sa lahat kung ano nga ba ang totoo. Habang patuloy ang investigasyon, marami pa tayong maririnig na bagong detalye at revelasyon sa mga susunod na araw, kaya siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa Buzz Pinas at i-on ang notification bell para updated kayo sa bawat kaganapan. Anong masasabi nyo dito mga kabuzz?
Naniniwala ba kayo na inosente si Arjo o may tinatago siyang sikreto? Ay comment nyo na yan sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa isyong ito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na Buzz Pinas Update.